Nagsimula ang kwento sa isang tahimik na babae na nahihirapang ipahayag ang kanyang nararamdaman. Siya si Mijong, kumain siya kasama ang kanyang mga kaibigan sa opisina. Tahimik lang si Mijong habang ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay abala sa pakikipagmaritisan. Hanggang sa isa sa kanyang kaibigan ay tinanong kung bakit hindi sumali si Mijong sa club sa opisina. Sagot ni Mijong na hindi niya kaya dahil malayo ang bahay niya sa opisina kaya kailangan niyang umuwi ng maaga. Pagkatapos kumain ay nagpasya silang pumunta sa bowling. Si Mijong ay nahihirapan siyang makihalubilo at nahihirapan siyang bumuo ng pakikipagkaibigan sa lahat. Kaya humingi ng pahintulot si Mijong sa kanyang mga kaibigan na umuwi siya dahil malayo ang kanyang bahay. Sa pag-uwi kasama ni Mijong ang kanyang nakakatandang kapatid na si Gijong na ibang-iba siya kay Mijong. Sa ibang bahagi si Changhi na kapatid ni Mijong ay nakikipagtalo sa kanyang kasintahan. Dahil nakipagrelasyon pala ang babae sa isang lalaki na sa tingin niya ay mas mayaman. Pagkatapos ang tatlo ay umuwi magkasama na malayo sa baryo sakay ng taxi. Habang nasa taxi ang tatlo ay tahimik na iniisip ang kanilang mga problema. Kinabukasan tinulungan nila ang kanilang mga magulang na magtrabaho sa bukid na pinagtrabahuan ng kanilang mga magulang bilang magsasaka. Sa lugar na iyon may isang lalaki na inupahan ng ama ni Mijong para tumulong sa kanya bilang isang magsasaka. Siya si Mr. Go, hindi niya sinabi kahit kanino ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan o nakaraan. Bigla siyang dumating sa nayon at pinakiusapan ang ama ni Mijong na magtrabaho sa kanya. Habang kumakain ng tanghalian, sa mga oras na ito si Changhi ay nagsumbong sa kanyang mga magulang tungkol sa walang sasakyan kaya nawalan siya ng kasintahan. Dahil pakiramdam ng binata na ito ay niloloko siya dahil mukha siyang mahirap. Kaya si Changhi ay humingi siya ng permiso sa kanyang ama na bumili ng sasakyan. Ngunit pinagbawalan siya ng ama. Si Changhi ay naglabas ng galit. Sabi niya ang dahilan kung bakit hindi pa nakakapag-asawa silang tatlo hanggang ngayon ay dahil wala silang sasakyan. Kinaumagahan pumunta si Mijong sa opisina gaya ng nakagawian. Habang nasa daan nakasalubong niya si Mr. Go, pero dumaan lang ang lalaki nang walang sinasabi. Kaya naisip ni Mijong na katulad niya ang lalaki na introvert at nahihirapang makipag-usap sa iba. Habang nasa opisina si Mijong ay pinatawag ng kanyang amo at dalawa pang empleyadong lalaki. Dahil sa hindi sila sumali sa club sa opisina kahit na sa pilitin ito para mapalalim ang pagkakaibigan sa opisina. Ang isa sa lalaki ay isang byudo na may isang anak. Tinanong ng amo nila kung bakit sila nagpasya na hindi sumali sa club. Sinagot ni Mijong napakalayo ng bahay niya sa opisina. Saka ipinaliwanag ng lalaki na may isang anak siya kaya hindi siya makakasali sa club dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang anak. Sinabi pa ng ikatlong lalaki na hindi siya makakasali sa club dahil mahiyain siya. Sinabi ng kanilang amo na ito ay isang office policy. Kaya hindi maiiwasang sumali silang tatlo sa isa sa mga club. Pagkatapos si Mijong ay bumalik sa kanyang trabaho sa opisina. Ngunit bigla niyang nakita na sinulatan ng kanyang amo ang kanyang gawa. Sinabihan siya ng amo na kailangang mag-improve ang trabaho ni Mijong. Pagkatapos si Mijong ay pumunta sa cafe upang ayusin ang kanyang trabaho. Nakaramdam siya ng napakalungkot dahil napag-alitan siya at umiiyak lamang mag-isa si Mijong. Bigla niyang narinig ang isa sa kanyang katrabaho na maganda si Mijong, ngunit ang kanyang pagkatao ay ordinaryo at boring kaya nagiging hindi kaakit-akit si Mijong. Napaisip tuloy si Mijong sa sinabi ng lalaki kaya't umusbong ang tanong kung bakit boring ang kanyang pagkatao at bakit siya tahimik na babae. Naisip ni Mijong na kung sa lungsod lang siya isinilang ay ibang tao sana siya. Gusto niyang makipagkaibigan pero wala siyang mga kaibigan. Kinaumagahan nakatanggap si Mijong ng mensahe mula sa isang bank employee. Sabi ng bank employee na ang credit ni Mijong na utang ay dapat nang bayaran. Kaya dapat bayaran agad ni Mijong, kung hindi siya makabayad magpapadala sila ng sulat sa bahay niya. Pinapakita ang mga dahilan kung bakit nabaon si Mijong sa utang na hindi niya sarili kundi sa isang lalaking kilala ni Mijong at malapit sa kanya. Ngunit hiniling ng lalaki kay Mijong na manghiram ng pera sa bangko gamit ang pangalan ni Mijong at ang hindi niya inaasahan ay niloko siya ng lalaki. Si Mijong ay masyadong inosente at kapag ang lalaki ay hindi magbayad ng mga utang si Mijong ang dapat na managot dito. Noong gabing iyon sinubukan ni Mijong makipag-ugnayan sa lalaki ngunit hindi na sumagot ang lalaki. Kinabukasan pumunta si Mijong sa bahay ni Mr. Go, syempre nagulat siya at tinanong kung bakit dumating si Mijong sa kanyang lugar.
Sinagot ni Mijong na humingi siya ng tulong kay Mr. Go upang ang sulat ng utang na ipinadala ay may padala sa bahay ni Mr. Go. Hiniling ni Mijong na ilihim ang bagay na ito, dahil ayaw niya malaman ng kanyang pamilya ito na may malaki siyang utang sa bangko. Nang hindi nagtatanong si Mr. Go ay agad namang pumayag. Nang gabing iyon sinabihan si Mijong ng kanyang ina na maghatid ng pagkain sa bahay ni Mr. Go. Pagdating sa bahay ni Mr. Go, pakiramdam niya ay nagdulot siya ng problema kay Mr. Go. Kahit na ipinaliwanag na ni Mijong ang lahat ay nananatiling tahimik lang si Mr. Go. Pakiramdam ni Mijong ay pareho sila ng katangian at kapag kasama niya si Mr. Go, nakakaramdam siya ng kalmado. Kinabukasan nagdaos ng group meal ang opisina. Sa sandaling ito ang lahat ay naatasan ng isang grupo upang umupo ng magkasama. Lumabas na si Mijong ay nasa parehong mesa kasama si Taeyeon at Changmin. Pagkatapos kumain nagkasabay si Mijong at Taehan sa elevator. Kinabukasan si Changhee naging pansamantalang cashier, biglang dumating ang ex-girlfriend nito na bumibili sa shop at dinala ng babae ang bago niyang boyfriend. Nang magkita sila ni Changhee ay nagpanggap itong hindi niya kilala ang babae dahil nasasaktan pa rin siya. Pagkatapos ay si Changhee ay tahimik lamang na nakamasid habang umuwi ang babae at sumakay sa kotse ng bago niyang kasintahan. Kaya naman naramdaman ni Changhee na tama ang desisyon niyang iwan ang babae dahil masaya ang babae sa mas mayaman at may sasakyan hindi tulad niya na wala. Habang nakipag-contact si Mijong sa isa sa mga kaibigang lalaki na may utang sa pangalan ni Mijong. Nalaman ni Mijong na tumakas ang lalaki at sinusubukang makipagbalikan sa kanyang dating kasintahan sa Thailand. Si Mijong ay nakaramdam ng labis na pananakit at nalilito dahil kailangang bayaran din niya ang utang ng lalaki. Pagkatapos ng trabaho habang naglalakad papunta sa bahay nakita ni Mijong ang mga magulang niya na tumatakbo papunta sa bahay ni Mr. Go. Nakita nila si Mr. Go na nagka-nosebleed, kaya naman dinala nila ito sa hospital. Nang gabing iyon napag-usapan ng pamilya ni Mijong kung ano ang nangyari kay Mr. Go. Doon sinabi ng ina na si Mr. Go ay malubhang nasugatan, marahil dahil sa kanyang bisyo sa pag-inom. Sa gitna ng pag-uusap si Changhee ay dumungaw sa bintana at nagulat siya nang makitang nandoon na si Mr. Go at lasing na gaya ng dati. Lagi siyang naglalasing tuwing gabi at hindi siya tumigil sa pag-inom ng alak at paglalasing. Parang may gustong kalimutan si Mr. Go sa patuloy na pag-inom. Kinabukasan sa opisina nakita ni Mijong na sobrang disappointed ang boss niya sa kanyang trabaho. Siyempre nalungkot si Mijong, hindi lang iyon ang ibang boss ay paulit-ulit na sinasabihan si Mijong na sumali sa club. Sinabi din ng boss kay Mijong na nakahanap na siya ng angkop na club para kay Mijong na mahilig mag-isa. Dahil dito hindi pinigil ni Mijong ang kanyang mga luha. Gusto niyang magkaroon ng mga kaibigan at ipahayag ang kanyang mga saloobin at pag-usapan ang kanyang mga reklamo. Ngunit hindi siya makalabas sa kanyang sitwasyon dahil kahit anong pilit niyang magbago ay magiging kakaiba pa rin siyang introvert na hindi kayang makihalubilo. Kahit na pilit niyang binago ang kanyang buhay walang nagkagusto sa kanya at nakakaintindi ng kanyang nararamdaman. Pagdating sa nayon dahil sawa na siya sa kanyang buhay. Gustong sabihin ni Mijong ang kanyang nararamdaman nang makita niya si Mr. Go na lasing. Si Mijong ay agad na lumapit kay Mr. Go at sinabi kay Mr. Go wag gumagawa ng mga walang kwentang bagay araw-araw. Sa bahay si Mr. Go ay iniisip pa rin ang mga salita ni Mijong at iniisip kung paano pumupuri sa isang tao. Sa sumunod na gabi tumambay si Mijong kasama ang mga kaibigan niya sa opisina hanggang gabi. Nagtanong ang kaibigan ni Mijong sa opisina kung bakit hindi pa umuwi si Mijong dahil lagi itong umuwi sa oras. Sinabi ni Mijong na ayaw niyang umuwi ng maaga ngayon dahil sa makikita na naman niya si Mr. Go. Kinabukasan habang nasa opisina si Mijong sinubukang kontakan ang kaibigan ng lalaking may utang sa kanya. Sa huli nakatanggap si Mijong ng reply sa mensahe ng kaibigan ng lalaki. Hindi sinasadyang sinabi ni Mijong ang marahas na salita noong mga oras na iyon dahil nabasa niya ang mensahe ng taong iyon. Naramdaman ng boss na ang mga masasakit na salita na sinabi ni Mijong ay nakatutok sa kanya. Dahil doon ay kinailangan muli ni Mijong makatanggap ng galit mula sa kanyang boss. Kinabukasan habang nasa opisina noong tanghalian ay nakatanggap ulit si Mijong ng tawag mula sa kanyang boss para pag-usapan ang club na dapat piliin ni Mijong. Doon din ang dalawang katrabaho niya na walang club. Habang naghihintay ay nagsimula silang tatlo na nag-iisip muli ng mga dahilan. Biglang naisip ni Mijong na lumikha ng isang liberation club kung saan 3 miyembro lamang at sa wakas ay nagkasundo silang 3.
Kinabukasan ay tila pupunta si Mi-jong sa opisina, sa oras na iyon ay nakita niya si Mr. Go. Nung mga oras na iyon naglakas loob na lumingon si Mi-jong para tignan si Mr. Go at sinabing magbabatian sila kapag nagkita sila. Sa sumunod na araw inimbitahan si Mr. Go na kumain sa bahay ni Mi-jong. Madalas na pinupuri ng ama ni Mi-jong ang performance ni Mr. Go. Noong umagang iyon ay tinawag ng isa sa mga kaibigan sa opisina ni Mi-jong ang lahat ng kanyang mga kaibigan sa opisina at ipinakita sa kanila ang isang bagong club na pinamagatang Liberation Club. Nagtawanan silang lahat sa pambihirang pangalan na ito, alam nila na sumali si Mi-jong sa club na iyon. Kaya tinanong nila si Mi-jong kung ano ang club. Sinagot ni Mi-jong na naguguluhan din siya dahil kailangan pa niya ng plano kung ano ang gagawin ng kanyang club. Sa simula siya ang bumuo ng club dahil sinadya niyang takasan ang isang invisible cage sa buhay niya. Dahil doon kung sino man ang sumali sa Liberation Club na ito ay papunta na sa kalayaan. Kinabukasan grabe ang panahon. Bumuhos ang malakas na ulan kasabay ng kidlat na ikinatakot ng mga empleyado ng opisina. Ngunit noong araw na iyon si Mi-jong at dalawa nitong kasama ay kumilos ng normal at kakaibang naisip ni Mi-jong na komportable siya sa ganoong klase ng panahon. Pagkatapos ay pumunta sila sa cafe para sa kanilang unang Liberation Club meeting. Doon hindi tulad ng mga ordinaryong tao kapag nagtitipon sila magbibilog sila at magkakwentuhan silang tatlo na nakaupo lang magkatabi ng hindi magkaharap. Dahil akala nila ay mas naging komportable silang tatlo. Pinag-usapan nila ang tungkol sa lahat lalo na sa kalayaan ng bawat taong dumarating. Sa bahay komportable pa rin si Mi-jong at nakikita ang ganda ng ulan. Sa kalagitnaan ng mga sandaling iyon ay biglang kumidlat dahilan para mawalan ng kuryente sa kanilang bahay. Si Mi-jong ay nag-alala sa kalagayan ni Mr. Go kaya agad itong tumakbo kay Mr. Go at sinabihan na pumasok siya sa kanilang tahanan dahil delikado ang manatili sa labas. Nang mga oras na iyon ay tumahimik si Mr. Go at hindi pinansin ang sinabi ni Mi-jong, kaya agad na hinawakan ni Mi-jong ang kamay ni Mr. Go at pinapasok siya sa bahay. Kinabukasan ay weekend, nagsasaka sila sa bukid. Habang nagpapahinga siya umihip ang hangin kaya lumipad ang sombrero ni Mi-jong sa kanal. Nang makita itong si Chang-hee ay sinabihan niya si Mi-jong na kunin ito pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay tumayo si Mr. Go at nag-alok na kunin ang sombrero ni Mi-jong. Agad tumakbo si Mr. Go nang napakabilis at tumalon sa isang napakamahabang kanal. Siyempre namangha ang lahat na akala nila ay hindi iyon magagawa ng mga ordinaryong tao dahil napakalayo ng distansya sa pagitan ng mga kanal. Naisip ni Chang-hee na dating national jumping athlete si Mr. Go. Pagkatapos kunin ang sombrero muling tumalon si Mr. Go sa kanal. Si Mr. Go ay walang sinabi tungkol sa kanyang nakaraan o pagkakakilanlan. Kahit natapos na silang kumain ay pilit na sinusundan ni Chang-hee si Mr. Go at gusto siyang himukin na ihayag ang lahat. Ngunit hindi comfortably si Mr. Go kaya sinabihan niya si Chang-hee na tumigil. Kinabukasan ng matapos si Mr. Go na bumili ng inumin ay hindi sinasadyang nakita niya si Mi-jong na kalalabas lang ng station. Noong mga oras na iyon ay sinubukan ni Mi-jong na lapitan si Mr. Go, pero mukhang natarante si Mr. Go at lumayo kay Mi-jong. Kinabukasan ay natanggap ni Mr. Go ang kanyang sweldo mula sa ama ni Mi-jong. At noong araw na iyon ay naglakas loob si Mr. Go na hingin sa kanyang ama ang numero ng telepono ni Mi-jong dahil sa tingin niya ito ang tama. Sa pag-uwi biglang napahinto si Mi-jong sa paglalakad dahil nakatanggap siya ng mensahe mula sa hindi niya inaasahan na si Mr. Go. Niyaya niya si Mi-jong kung gusto niyang kumain kasama siya. Pagkatapos niyang basahin ang mensahe si Mi-jong ay tuwang-tuwa, tapos sabay-sabay silang dalawa kumain. Pag-uwi nila tinanong ni Mr. Go kung bakit walang nagpapatibok sa puso ni Mi-jong. Sagot ni Mi-jong na hindi niya parang maintindihan. Noong gabing iyon habang lasing si Mr. Go ay biglang nilapitan ni Mi-jong si Mr. Go. Pagkatapos noon ay nag-usap silang dalawa ng napakatagal. Hindi tulad ng nakasanayan na mukhang maluwag si Mi-jong kaya nasabi niya ang gusto niya. Kinabukasan si Mr. Go ay naglilinis ng bahay dahil dumalaw si Mi-jong sa kanyang bahay noong isang araw at naramdaman ng lalaki na dapat linisin niya ang kanyang bahay. Pagkatapos linisin ang lahat si Mr. Go ay kumuha ng larawan ng kasalukuyang kalagayan ng kanyang tahanan at nagpadala ng mensahe kay Mi-jong na ikinatuwa ng dalaga. Noong araw na iyon tila nagbago rin si Mi-jong mas matapang siyang magpahayag ng nararamdaman sa mga kaibigan niya sa opisina. Kaya nagtataka sila kung bakit nagbago ang ugali ni Mi-jong. Noong gabing iyon ay pumunta ulit si Mi-jong sa bahay ni Mr. Go. Doon sinabi ni Mr. Go na hirap siyang maglinis ng kanyang bahay.
Lalo na ang pagtanggal ng lahat ng ginamit na bote ng alak. Ngunit pagkatapos niyang magpasya na magustuhan si Mi-jong at mapalapit sa dalaga ay mas naging passionate siya. Kinabukasan ang buong pamilya ni Mi-jong nagsasaka sa bukid. Noong araw na iyon si Mi-jong at si Mr. Go ay tila malapit. Kinabukasan nag-message si Mi-jong kay Mr. Go at sinabihan itong late na siya uuwi ngayon dahil may club gathering sa office. Lumipat ang eksena sa cafe kung saan nagtitipon si Mi-jong kasama ang mga kaibigan niya sa club. Doon kanya-kanyang sinabi kung ano ang gusto nila. Sa ibang pagkakataon ay pilit pa ring sinisikap ni Mi-jong makipag-ugnayan sa lalaki na may utang sa kanyang pangalan. Ngunit imbes na magbayad ng utang ay pinagalitan ng lalaki si Mi-jong. Noong mga oras na iyon ay naiiyak na lamang si Mi-jong sa kanyang kapalaran. Napagtanto na lamang niya na niloko siya ng lalaki. Samantala si Mr. Go ay nakatanggap ng tawag. Dito lumilitaw na si Mr. Go ay isang gangster na namamahala sa isang bar dati. Ang tao sa telepono ay isang kasamahan na tinatalakay ang negosyo ni Mr. Go. Sa panahong ito nagpasya si Mr. Go na lumayo sa lahat ng negosyong iyon at pumunta sa nayon na nagkukunwaring maging mahirap. Noong araw na iyon sinubukan ni Mi-jong na bayaran ang utang ng kanyang kaibigan sa pamamagitan ng paggamit ng perang gagamitin niya bilang deposito para sa bahay. Pag-alis sa bangko, nakita ni Mi-jong si Mr. Go. Sinabi ni Mi-jong na nabayaran na niya ang kanyang utang. Agad na tinanong ni Mr. Go kung binayaran na ba ng lalaki ang kanyang utang. Ngunit sumagot si Mi-jong na hindi pa, ngunit nangako siyang magbabayad kaagad. Si Mr. Go tinanong ang pangalan at telephone number ng lalaking may utang kay Mi-jong. Dahil gusto na agad siyang tapusin ni Mr. Go, pero hindi binigay ni Mi-jong dahil pakiramdam ni Mi-jong ay kaya pa niyang lutisin ang problemang ito nang walang tulong ni Mr. Go. Nang gabing iyon nang maghapunan si Mr. Go kasama ang pamilya ni Mi-jong, bilang isang nakatatandang kapatid na si Gi-jong nagtanong tungkol sa relasyon ni Mr. Go at Mi-jong. Sinagot lang nila na pinahahalagahan at pinupuri lang nila ang isa't isa. Nakaramdam ng inis si Mi-jong dahil hindi niya naintindihan ang sagot ni Mr. Go. Isang araw habang nagtatrabaho nakatanggap ng mensahe si Mr. Go mula sa kanyang kaibigan na si Samsik. Agad na tumawag si Mr. Go, sinabi ni Samsik nakita niya si Mr. Go na nagpupuno ng gasolina gamit ang isang truck. Sa sandaling ito sinabi ni Samsik na kailangang bumalik kaagad si Mr. Go. Makalipas ang ilang araw nagpasya si Mr. Go na harapin ang kanyang buhay. Pumunta siya sa club kung saan siya dati nagtatrabaho para makita si Director Beck. Nang dumating si Mr. Go sa club lahat ng naruroon ay yumuko at sumaludo kay Mr. Go. Pero dumiretso si Mr. Go sa kwarto ni Director Beck. Siyempre nabigla si Director Beck at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng pagdating ni Mr. Go. Labis ang pagkadismaya ni Mr. Go kay Director Beck dahil pinagtaksilan siya nito sa kanyang negosyo. Sinabi ni Mr. Go na ang ginagawa niya ngayon ay pansamantala lamang dahil babalik siya. Nang hapon na iyon nakita si Mr. Go at si Mi-jong na nakaupo sa tabi ng ilog at nakatingin sa magagandang tanawin. Sinabi ni Mr. Go na gusto niyang purihin si Mi-jong, doon ay nakita silang dalawa na nagtatawanan at nag-e-enjoy. Sa wakas ay nagpaalam na si Mr. Go kay Mi-jong, sinabi niya na hindi magtatagal aalis siya sa nayon at babalik sa Seoul. Nagtanong si Mi-jong kung bakit bigla at ano ang nangyari, pero hindi maipaliwanag ni Mr. Go. Siyempre sobrang ikinalungkot ni Mi-jong dahil hindi niya matanggap na ang lalaking mahal niya ay iwan siya. Sa gabi na pagdesisyonan ni Mi-jong na pumunta sa bahay ni Mr. Go, doon sinabi ni Mi-jong na kahit aalis na si Mr. Go ay kokontaken pa rin siya ni Mi-jong at makipagkita pa rin sa kanya. Sinabi ni Mr. Go na gusto na niyang tapusin ang relasyon nila ni Mi-jong dahil malalaman ni Mi-jong ang kakilakilabot na nakaraan ni Mr. Go. Ngunit sinabi ni Mi-jong na wala siyang pakialam sa nakaraan ni Mr. Go. Ngunit alam ni Mr. Go na napakadelikado ng trabaho niya sa lungsod at kung mananatili siya kay Mi-jong ay nag-aalala siya na malagay siya sa panganib. Gusto o hindi alang-alang kay Mi-jong kinailangan siyang iwan ni Mr. Go. Pagkatapos noon ay bumalik si Mr. Go upang asikasuhin ang kanyang negosyo. Sa ibang pagkakataon nararamdaman pa rin ni Mi-jong ang lungkot dahil iniwan siya ni Mr. Go. Sinubukan niyang tawagan ang numero ni Mr. Go, ngunit hindi na makontak ang numero nito. Lumipas ang isang taon si Mr. Go ay napakalaking tagumpay ang kanyang negosyo at ibang-iba sa buhay niya sa nayon. Kahit ganon ay nami-miss pa rin niya ang buhay sa nayon, bukod pa sa, kailangan pa niyang maalala si Mi-jong. Dahil dito nagpasya si Mr. Go na pumunta sa bahay ni Mi-jong. Pagdating sa bahay nagulat si Mr. Go dahil may lumabas na banyagang babae.
Bagong asawa pala ng ama ni Mijong. Kinuwento ng ama ni Mijong sa kanya ang lahat. Dahil sa pagod na siya sa trabaho sa bukid kaya ibininta ng asawa nito ang bukid. Hindi nagtagal na abutan ni Chang Hee ang kanyang ina na wala ng buhay. Siyempre ang pangyayaring ito ay labis na ikinalungkot ng lahat ng kapamilya ni Mijong at simula noon ay labis na naghirap ang kanilang pamilya. Kaya napagdesisyonan nilang hindi na manirahan sa Nayon lumipat sila sa Seoul. At nagpakasal muli ang ama ni Mijong. Matapos marinig ang paliwanag na iyon si Mr. Gu ay nag-iisip lang habang nakaupo sa kubo kung saan siya dati ay nalalasing. Natahimik si Mr. Gu at nakonsensya dahil sa hindi niya din amayan si Mijong. Kinabukasan ay agad na nakipag-ugnayan si Mr. Gu kay Mijong at hiniling na magkita ulit. Siyempre si Mijong ay napakasaya na nakatanggap ng mensaheng ganoon. Sa wakas nagkita na silang dalawa, nung una awkward sila dahil ang tagal na nilang hindi nagkita. Ngayon iba na din ang itsura nila, nung mga oras na yun ngumiti si Mijong at sinabing ibang-iba ang buhok ni Mr. Gu. Tapos naglakad sila habang patuloy sa pag-uusap. Sa pagkakataong ito ay ibinunyag ni Mr. Gu ang kanyang tunay na pangalan. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.